Ano po ba ang ginawa ng Alt Plus sa kanilang treasury plan? Ayan mga ka-crypto, meron pong isang malaking hakbang na ginawa ng isang Japanese company na tinatawag pong Alt Plus. Ayon po sa report ni Solomon Odonayo at pinansin ng Bank XRP, ni Bank XRP po, ay ini-incorporate na ng kumpanya, yan si Alt Plus, itong si XRP, sa kanilang treasury strategy, kasabay po ni Bitcoin. Ibig sabihin, hindi lamang po basta investment sa market, kundi parte na po ng long-term corporate plan ito. Ang shareholder filing na inilabas po ng Alt Plus ay malinaw ang acquisition ng digital assets at saka strategic para sa value preservation, diversification at saka staking-based income. Ito ay hindi po speculation lamang, kundi measured corporate decision na nakatuon po sa future financial resilience. At ayun, ang ating sunod na katanungan ay paano nga ba itinuturing ng Alt Plus si XRP at Bitcoin sa kanilang balance sheet? Yan, sa filing ay sinabi po ng Alt Plus na ang digital assets ay strategic holdings na bahagi po ng kanilang treasury reserves. Hindi po sila basta bumibili at nagko-hold. Meron po silang long-term horizon na plano. Kaya layunin po ng kumpanya na i-diversify ang kanilang balance sheet at magpursu ng appreciation sa asset value. Bukod pa rito, ang staking income ay inaasahang source ng stable returns. Sa madaling salita, sa XRP at Bitcoin ay hindi po pamporma lamang, kundi integral sa asset management approach ng kumpanya. Para kay Henry, ng analyst perspective, ang ganito pong corporate adoption ay malakas sa bullish signal para sa ecosystem ni XRP. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang staking sa corporate treasury? Ayan, ang filing po ng Alt Plus ay nagbigay diin sa staking bilang bahagi ng kanilang strategy. Hindi lamang basta holding, kundi pagpapagana po ng digital assets para kumita sa passive income. Ang staking ay nagbibigay po ng predictable return streams at mas pinapalakas po nito ang long-term balance sheet ng kumpanya. Para po sa mga investors at saka market observers, ito ay nagpapakita ng maturity sa paggamit po ng crypto. Dati, marami po ang nagdududa sa corporate adoption ng XRP. Pero ang approach po ng Alt Plus ay malinaw. Mag-hold, mag-diversify, mag-stake, at saka mag-generate ng sustainable returns. Ito rin ang sinyales na may foresight ang kumpanya sa evolving crypto landscape. Ngayon ay ano naman po ang plano ng Alt Plus sa operational expansion? Yan, hindi lamang po treasury ang focus ng Alt Plus. May plano rin silang palawakin ang crypto at saka Web3 operations. Layunin po nilang i-integrate ang blockchain technology sa gaming at saka intellectual property ecosystem nila. Ibig pong sabihin, hindi lamang po hold ang XRP, kundi gagamitin po nila ito bilang bahagi ng produkto at saka platform development. Ang approach na ito ay nagpapakita po ng long-term vision kung saan ang digital assets ay nagiging operational tool. Para po sa market, ang ganitong integration ay indicator na may growing corporate adoption sa ecosystem na XRP at ang broader crypto space. Ngayon ay ano pong financial at governance implications ng hakbang na ito? Kapag ang digital assets ay bahagi na ng treasury, may mga legal at saka operational considerations na kasama. Ang filing po ng Alt Plus
ay nagpakita ng structured framework para sa risk management at saka corporate governance. Kabilang po dito ang custody solutions, valuation methodology at saka internal controls. Ang inclusion po ng XRP kasama si Bitcoin ay malinaw na strategic diversification, hindi po single asset bet. Ito ay nagpapakita ng maturity sa corporate crypto adoption at nagbibigay po ng signal sa mga stakeholders na may maayos na plano sa pag-manage ng operational at saka compliance requirements. Ngayon ay ano naman po ang epekto sa market at sa mga stakeholders? Ayon po kay Bank XRP, ipinapakita po ng galaw ng Alt Plus kung paano po pwedeng isama ng listed companies ang mga digital assets sa kanilang corporate strategy. Para po sa mga stakeholders, may potential benefits tulad po ng long-term value growth at saka steady staking returns. Pero syempre, may risk na rin. Yan po ay ang market volatility, regulatory shift, at secure asset management challenges. Ang Alt Plus ay nag-establish po ng structured framework para ma-manage ito ng responsable. Para po sa mga XRP holders, ang corporate adoption ng ganitong scale ay nagpapalakas ng legitimacy at long-term credibility ng token sa financial ecosystem. Ngayon ay bakit po ba malakas ang bullish signal para kay XRP? Ito ay hindi po simpleng adoption news, kundi tangible corporate utilization ni XRP. Ang kombinasyon po ng treasury allocation, staking strategy at operational integration ay nagpapakita po ng maturity at saka foresight. Para po sa market psychology, kapag may kumpanya na openly na nag-hold at nag-i-integrate ng XRP, mas mataas po ang confidence ng mga institutional at saka retail investors. Ito rin ay sinyales ng corporate adoption kung saan ay lumalabas po sa Japan at Asia na posible pong mag-trigger ng global ripple effect sa market. Ang strategic corporate demand ay kadalasang nagbibigay ng stable upward pressure sa presyo, kaya over medium at saka long term. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para po sa atin bilang mga traders at hodlers, ang Alt Plus case ay reminder na hindi po puro speculation sa XRP. Meron po siyang measurable corporate utilization at strategic treasury allocation na nagbibigay ng fundamental support. Ang staking at operational integration ay nagpapakita na po na may tangible plan sa likod ng adoption. Kaya sa price action analysis, kahit may volatility, may backbone po sa XRP sa corporate ecosystem. Ang lesson po rito ay obserbahan ang institutional at corporate developments, hindi lamang po ang retail hype. Ito ang susi para maunawaan ang tunay na bullish potential na XRP sa mga susunod na taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.